Going to listen to the Word of God, kaya handa po natin ang ating mga puso at isipan. Let us open our Bible in the book of Acts, mga gawa, chapter 19. Mga gawa, chapter 19, at babasahin po natin ang verses 1 to 7. So pakihanda lang po ang inyong mga Biblia. Acts chapter 19, verse 1 to 7. So, handaan nyo lang po yan. Now, nakaraang linggo, pinakita na po sa atin sa salita ng Diyos in chapter 18, ang kahalagahan po na matutunan ang buong kapasyahan ng Diyos. Kapag sinabi nating kapasyahan, ito ay patungkol sa kalooban, sa plano, sa layunin ng Diyos, sa bawat detalye na niloob ng Diyos mula pa man sa walang hanggan. So tayo po ay tinuruan at pinalalahanan na mahalaga na matutunan natin iyon at maraming dahilan. At isa doon ay upang maituro natin ng wasto ang patungkol sa Panginoong Hesus. At isa din sa kadahilanan ay upang maihayag natin ang ebanghelyo ng buong tapang at maipagtanggol ang ebanghelyo ng may kahusayan at upang maipakita sa mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. At sa umagang ito, may isa po akong idadagdag na dahilan kung bakit napakahalaga na matutunan ng bawat mananampalataya ang buong kapasyahan ng Diyos. At ito ay dahil nararapat ang maayos at tamang pag-interpret o pagpapaliwanag o pagbibigay kahulugan sa mga pahayag sa kasulatan o sa bawat talata sa kasulatan. Ulitin ka po, napakahalaga na matutunan natin ang buong kapasyahan ng Diyos upang dahil tayo ay nararapat na may maayos at tamang pag-interpret ng kasulatan. Dahil tandaan po natin, sa tuwing inaaral po natin ang salita ng Diyos, kailangan natin itong maunawaan sa kung ano talaga ang sinasabi nito. At hindi kung ano ang gusto nating sabihin nito. Hindi po gano'n ang pag-aaral ng salita. No? At upang mabigyan nito ng kahulugan ng tama, kailangan natin aralin ang bawat talata or bawat verses sa liwanag ng buong kasulatan. Hindi yung dun lang na verse, yun yung kahulugan. No, hindi. But atin yung aralin, bibigyan ng kahulugan sa liwanag ng buong kasulatan. Ganun po ang tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag hindi natin ito nagawa, maaari tayong mahulog sa mga maling doktrina. Isa sa mga bahagi ng tinatawag na hermeneutical rule or mga alintuntunin sa tamang pag-interpret ng kasulatan. Hermeneutics is the science of interpretation of the Bible. So kapag sinabi mong hermeneutical rule, ito yung mga rule or alituntunin sa tamang pag-interpret ng kasulatan. At meron po doong tinatawag na normative at saka descriptive distinction. Na medyo magiging technical word lang po muna ako for now, pero madali lang to intindihin. Pag sinabi mong normative, ito po ay yung mga text sa Bible na malinaw na inuutos at nararapat na sundin. Yun yung normative. Ibig sabihin, malinaw na pagkakautos at dapat gawin. For example, sinabi sa Bible, thou shall not kill. Normative yun. Dapat, hindi talaga pumatay. Thou shall not lie. Huwag magsinungaling. So, malinaw na yun ang dapat gawin ng bawat mananampalataya. Yun yung normative. Yun yung tawag doon. Pangalawa naman ay descriptive. Ano naman yung descriptive? Ito yung mga talata sa Biblia na nagsasalaysay lamang kung ano ang nangyari. Sinasabi lang, kinikwento lang kung ano nangyari. Yun yung descriptive. Okay? Sa makatuwid, bagaman makikita mo yun sa Bible, bagaman mababasa mo yun sa Bible, hindi iyon nangangahulugan na dapat mong sundin o gayahin yun. Descriptive lang yun. Halimbawa, ang Panginoong Jesus, meron siyang 12 disciples.
Nabasa mo sa Bible, Jesus Christ has 12 disciples. Ibig sabihin ba nun, dapat may 12 disciples ka din? Hindi. Kasi dinidescribe lang, sinasalaysay lang na meron siyang 12. Pero hindi ibig sabihin na dapat may 12 ka din. Descriptive ang tawag doon. Naintindihan niyo po? So, marami sa mga iglesia ngayon ang nahuhulog sa ganitong kamalian. Bakit? Ginagawa nilang normative yung mga tagpo sa Biblia or mga salaysay sa Biblia na pawang descriptive lamang. Yun yung mali doon. Kapag ginawa mong normative, yung dinescribe lamang. Isa sa pinakamalaki at sikat na movement hanggang ngayon ay ang Pentecostal Theological Tradition. Siguro narinig niyo yan, mga charismatic, no? At isa sa mga doktrina nila ay ang pagbibigay ng Diyos ng banal na espiritu. Narinig niyo na yan? At tinatawag nila itong second work or second blessing. Narinig niyo na yan? Hindi pa. Yung doktrina na yon ay, sabi nila, nangyayari iyon, ibig sabihin, binibigay ng Diyos ang banal na espiritu at nangyayari iyon pagkatapos na sila ay manampalataya at pagkatapos na sila ay bautismuhan. So, later on, mangyayari daw yun sa isang mananampalataya. No? Ito daw ay nagbibigay lakas sa isang mananampalataya para sa paglilingkod at ministeryo. Ito ay napapatunayan sa pamagitan ng speaking in tongues. So, meron ka daw second work of the Holy Spirit or second blessing ng Holy Spirit kapag nag-i-speaking in tongues ka. At bagaman iginigiit ng Pentecostal theology na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi daw requirement ang speaking in tongues o yun nga yung second work, bilang pagpapakita ng presensya ng banal na espiritu, marami pa rin sa kanila ang nauhulog na gawin itong katiyakan ng kanilang kaligtasan. To the point na sinasabi nila, na kapag hindi ka nangingisay dyan at hindi ka nag-speaking in tongues, ay wala kang Holy Spirit, ay hindi ka ligtas. Ganun ang nangyayari sa kanila. No? Kaya, ito ay humahantong sa pag-asa ng kanilang kaligtasan sa experience nila. Kapag na-experience nila yung nangingisay na sila, nag-speaking in tongues sila, sasabihin nila na, ligtas ako. So, nababaling yung kaligtasan nila sa experience at hindi kay Kristo. Yun yung danger nun. Nagkakaroon din sila, nagkakaroon din sila ng division between mga nakapag-speaking in tongues at hindi. So sa church sila may ganon. Hindi naman literal na may grupo-grupo, pero alam mo yun, at the back of their mind, ito yung mga nag-speaking in tongues, ito yung mga hindi. At naiisip nila na hindi kompleto ang kanilang pagiging Kristiyano kung hindi nila nararanasan yon. Now, ito po ang halimbawa ng masamang epekto ng maling pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Yun ang mga nangyayari. Ang dahilan po bakit ko ito binanggit sa inyo, dahil isa sa mga pinangahawakan ng Pentecostal theology na basehan nila ng kanilang katuruan, yun nga yung second work, ay ang tagpo na atin pong aaralin sa umagang ito. Yun yung dahilan. Kasi ito yung basehan nila, ito yung ginagamit nila na defense or kumbaga proof, no? Na dapat talaga ng second work. Now, sa biyaya ng Diyos ay matututunan natin ngayon kung ano ba talaga ang mensahe sa tagpong ito. At mabibigyan linaw kung tama o mali ba ang second work or second blessing ng Holy Spirit. At mabibigay ito ng halimbawa sa atin sa tamang paghawak ng salita ng Diyos. So please, prepare your hearts and mind and listen carefully to the Word of God. Tayo po'y magsitayo at ating pong babasahin ang salita ng Diyos, Acts chapter 19, verses 1 to 7. Let us read. Samantalang si Apolos ay nasa Corinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Efeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y nanampalataya?" Sinabi nila, "Hindi."
ni hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. Kaya't sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na sila'y mananampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid ay kay Jesus. Nang kanilang narinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay may 12 lalaki. Tayo po'y manalangin. Patuloy po kami, O Diyos, na humingi sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ng pagbibigay linaw at kaunawaan ng iyong salita. Gabayan mo kami upang makita namin kung ano ang tama at kung ano talaga ang iyong ibig sabihin mula dito sa tagpong ito. Gabayan mo kami, O Diyos, at bigyan ng pusong mapagkumbaba na kung ano man ang implication nito ay aming pong susundin at aming tapat na gagawin. Para po sa kaluwalhatian mo, aming O Diyos, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pa magsipo muli. Now, kung matatandaan, no, sa second missionary journey, si Pablo po ay dumaan ng sandali sa Efeso. No, sa second missionary journey po ni Pablo, dumaan muna siya sa Efeso. At naghayag po siya ng ebanghelyo sa mga Hudyo doon sa Efeso. Now, kung tingnan nyo po yung chapter 18, verse 21. Sinabi po dyan ni Pablo, babalik uli ako sa inyo kung loloobin ng Diyos. At tunay nga po, niloob ito ng Diyos. Niloob po ito ng Panginoon. Dahil po, sabi dyan sa chapter 19, verse 1, samantalang si Apollos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Efeso. So makikita nyo dito, it is the will of God na si Pablo ay makabalik doon sa Efeso. At specifically, ang highlight po sa verse 1 ay hindi ang pagpunta ni Pablo sa Efeso, but the highlight is this. Isinalaysay dito ni Lucas sa verse 1 na si Pablo ay nakatagpo ng ilang mga alagad. So yun yung highlight dito. May nakita siya. Nakatagpo siya ng ilang mga alagad. Now, hindi malinaw na tinukoy dito ni Lucas kung sila ba ay mga alagad o mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Hindi sinabi ni Lucas no, na sila ay kung sila ba ay mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Hindi niyo yun sinabi. Pero, ang malinaw, sila ay mga tagasunod. Mga disciples sila. Sa English, disciple po ito. Ibig sabihin, mga followers sila. Ibig sabihin, students sila. Meron silang master, meron silang teacher. At ito ay gustong bigyang linaw din ni Pablo. No? Gusto niya maging clear. Anong klase or kanino kayong mga alagad? Kung kaya, sa verse 2, ang tinanong ni Pablo ay, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya? Now, kailangan po natin maunawaan bago tayo magpatuloy na hindi po ang karanasan, hindi ang experience ng pagtanggap ng Espiritu Santo ang tinutukoy dito ni Pablo. Ulitin ko po, ang purpose ni Pablo, bakit tinanong niya to, ay hindi po upang malaman niya na na-experience niya yung Holy Spirit. Hindi po yon. Kundi, ang layunin ni Pablo, kung bakit niya tinanong ito, ay upang malaman kung anong bautismo ang kanilang natanggap. Kasi nga po, merong bautismo ni Juan at meron ding bautismo sa pangalan ng Hesukristo. And tandaan nyo po, tandaan nyo to, kapag binabasa nyo po ang Acts, tandaan nyo na itong mga tagpo dito is transitional. Ano ibig sabihin ng transitional? From Old Testament to New Testament. Ito yung kalagitnaan, yung nangyari dito sa Acts. Okay? Kalagitnaan, ito yung, again, transitional ito. Kaya maging maingat kayo na huwag niyong gagawing normative yung mga dinescribe lang dito. Ulitin ko po yun. Now, again, the purpose sa pagtatanong ni Pablo ay upang malaman niya kung anong bautismo
ang kanilang natanggap. Yun yung purpose niya. Kaya matapos sumagot ng mga alagad, ang tugon agad ni Pablo sa verse 3, sabi niya sa verse 3, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? So you see, yun yung purpose niya, to know anong bautismo ang kanilang natanggap. Now, alam ni Pablo na ang bawat mananampalatayang binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus o yung tinatawag natin na Christian baptism, yung baptism na meron tayo, ang tawag po doon, Christian baptism. Okay? Now, alam ni Pablo na ang bawat mananampalatayang dumaan ng Christian baptism ay may kaloob na banal na espiritu. Okay? At kung babalikan po sa verse 2, ang sagot ng mga alagad, sabi nila, hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. So yun yung sagot ng mga alagad. Hindi pa namin narinig na may Espiritu Santo. Now, ito po ay nagpapakita na hindi pa nila narinig or hindi pa nila nalaman na dumating na pala ang kaloob na Espiritu Santo sa araw ng, kailan dumating ang Espiritu Santo? Kailan ipinagkaloob ang Espiritu Santo? Sa araw ng Pentecostes, chapter 2. Tandaan niyo yan. Okay? Now, at higit pa doon, hindi pa nila nalalaman na dumating na pala ang Mesiyas. Kaya nang natukoy ni Pablo sa kung anong bautismo ang kanilang natanggap, at sabi nga dito sa verse 3, sabi nila, sa bautismo ni Juan. Yun yung bautismo na natanggap nila. Sa bautismo ni Juan. Now, nung nalaman ito ni Pablo, anong naging action ni Pablo? Agad niya itong itinama. Tinama ito ni Pablo. Makikita natin sa verse 4. Anong sinabi sa verse 4? Sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa mga tao na sila ay mananampalataya sa darating na kasunod niya. Yun yung bautismo ni Juan. Yun yung mensahe ng bautismo ni Juan. At itinama, hindi ko ibig sabihin na tinama dahil mali yun, but mas itinuwid niya. No? Kaya sinabi niya sa verse 4, sa makatuwid ay kay Jesus. So dito makita natin na inihayag ni Pablo sa kanila na ang Kristo o yung Messiah na hinihintay doon sa baptism ni John ay dumating na. At yun ay si Jesus. At walang pag-aalinlangan, sabi sa verse 5, nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. They were baptized. Now, kung matatandaan nyo po, at kung mapapansin ninyo, nakaraang linggo, sino nakinig dito nakaraang linggo? Pinag-usapan natin ang tungkol kay Apollos. Natatandaan niyo si Apollos? Now, gaya din nila, ang alam lang po ni Apollos ay ang bautismo ni Juan. Tama? Tandaan niyo? Ang alam lang ni Apollos, bautismo ni Juan. At, ngunit, bakit hindi binautismohan si Apollos? Have you ever asked? Pansin niyo? Di ba kay Apollos, wala naman nangyaring baptism. Pero sabi ni Apollos, ang alam niya lang is baptism of John. Pero hindi siya binaptize. Unlike nitong mga alagad nito, binautismohan sila. Na ito yung tanong, bakit hindi binautismohan si Apollos at hindi din sinabi na natanggap niya din ang Espiritu Santo? Bakit? Di ba dahil dito sa tagpong ito in verse 6, makikita nyo, pinakita talaga na natanggap nila ang Espiritu Santo. Kasi alam nyo po ba, kapag natanggap nyo ang Espiritu Santo, hindi nyo nakikita yun. Espiritu yun eh. Pero sa kanila, pinakita na natanggap nila ang Espiritu Santo. Paano pinakita sa kanila na natanggap nila ang Espiritu Santo? Sila ay nagpropesiya at nagsalita sa mga wika. Yun yung visible sign na natanggap nilang Espiritu Santo. So bakit? Bakit kay Apollos hindi? Bakit dito sa labing dalawang ito ay malinaw, binautismohan sila at malinaw na ipinakita na natanggap nilang Espiritu Santo? Yun yung tanong. Ano sagot? Ang tanong na ito ay napakahalaga. Yung tanong na yon ay napakahalaga sa pag-interpret natin sa tagpong ito. Yun yung bridge natin to know the right interpretation. Mahalaga din po yung tanong na yon upang makita natin kung ano talaga ang ibig sabihin
at kung ano talaga ang mensahe ng Diyos sa tagpong ito. At yun po ang mensahe sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ano yung mensahe? Ang bagong tipan ay ganap ng pinagtibay. Ang bagong tipan ay ganap ng pinagtibay. Pag sinabi natin pinagtibay, inaugurated. Ay, ano ba yung Tagalog niya? Inaugurated. Kumbaga, ito na talaga. Kumbaga, ito na. Official. Di ba? Di ba yung mga presidente kapag nanalo na, may inauguration sila. Ibig sabihin, formal na pagtatalaga na or paghahayag na ito na talaga yung presidente natin. So kapag sinabi nating ang bagong tipan ay ganap ng pinagtibay, ganun din yun. Ang bagong tipan ay officially, ito na yung tipan. The new covenant na tinatawag. Ngayon, mahihirapan tayong maunawaan itong mensahe na ito kung hindi din natin alam ano yung bagong tipan. If you will be asked, ano yung new covenant? Di ba narinig niyo yan? What's the new covenant? Ano yung bagong tipan? Paano niyo sasagutin yon? Kaya atin mo nang sasagutin, ano ba ang bagong tipan? So listen carefully. This is very important. Ang bagong tipan po ay inihayag sa Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Okay lang po ba ipitin niyo muna yung Acts 19? Punta muna tayo sa Jeremiah. Okay? Jeremiah chapter 31. Verse 31 to 34. Diyan na kayo? Jeremiah 31, 31 to 34. Kung nandyan na po kayo, I would like each one of us na basahin mo na para makasabay tayo na maayos. 31 po. 31. Chapter 31, verse 31 to 34. Andiyan na? Okay, basahin muna natin. Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Narito, ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking susulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naalalahanin pa, sabi ng Panginoon. So this is the new covenant. Ito yung bagong tipan na ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremiah. At maunawaan natin na ang propesiyang ito, kung titingnan natin kung paano ito, maunawaan natin ang propesiyang ito kung titingnan natin kung paano ito tumutugma sa mga inaasahan sa hinaharap na inihayag sa lumang tipan. The only way to understand the new covenant ay unawain natin kung paano ito nagmamatch doon sa mga prophecy sa Old Covenant, sa Old Testament. Now, nagsimula po ang propesiyang ito sa mga salitang, tingnan niyo yung verse 31, narito, ang mga araw ay dumarating. Yan yung opening niya, no? Na kung iisipin, parang hindi malinaw. At hindi tiyak kung kailan ito mangyayari. Di ba? Pero kung titingnan natin ng mabuti ang konteksto, kung babasahin natin ng mabuti yung konteksto ng tagpong ito, makikita natin na malinaw pala na inihayag
kung kailan ito isa sa katuparan. Very clear pala. Now, let me guide you kung paano natin makita ito. Ang pagpropesiya ng bagong tipan ay parte po ng malaking bahagi sa libro ng Jeremiah na nagsimula sa chapter 30. So yung New Covenant po ay parte po ng malaking bahagi na nagsimula sa chapter 30 hanggang sa chapter 31 verse 40. Diyan natin makikita yung context ng bagong tipan from chapter 30. Ito po ay malimit na tinatawag na Book of Restoration. So, itong Book of Jeremiah ay tinatawag nila ito as Book of Restoration. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng ilang paglalarawan ng paghihirap ng mga Israelita, dahil nga po sila ay ng ibang bayan o ng ibang bansa. They were exiled. At inilalarawan din dito ang paparating na pag-restore or pagsasaayos muli pagkatapos ng kanilang exile. Now, ang mga araw ay dumarating ay makikita nyo din sa chapter 30 verse 3. Tingnan nyo yung chapter 30 verse 3. Makikita nyo din po dyan. No? Sabi dyan sa verse 3, sapagkat narito, ang mga araw ay dumarating. Di ba? Na aking ibabalik ang mga kayamanan ng aking bayang Israel at Judah, sabi ng Panginoon, at ibabalik ko rin sila, sulapain na aking ibinigay sa kanilang mga ninuno at aangkinin nila ito. So yun yung sinabi. Now, sa makatuwid po, ang parehong kataga na sinabi dito sa chapter 31 verse 31 na ang mga araw ay dumarating ay tumutukoy po sa panahon na kung saan ang pangingibang bayan ng mga Israelita ay matatapos na at babalik na sila sa lupang pangako. Kung gayon po, kung titingnan natin ang lumang tipan, ang bagong tipan po ay magsisimula sa pagtatapos ng pangingibang bayan ng mga Israelita. Ulitin ko po, ang bagong tipan ay magsisimula sa pagtatapos ng pangingibang bayan ng mga Israelita. At kasama po dito ay ang pagdating ng Mesaya. At ang malawakang paghahari ng Diyos. So ang New Covenant ay makikita or magsisimula kapag bumalik na mula sa exile ang Israelita at dumating na ang Mesaya at ang paghahari ng Diyos ay hindi na lang sa mga Hudyo bagkus sa lahat na ng bansa. So yun yung araw na darating. Yun yung beginning of the New Covenant. Now, maaring maisip natin na ito ay ganap na bago. Kapag narinig mo yung New Covenant or yung bagong tipan, maaari po natin, siguro maisip natin na ito ay totally new or ganap na bago or totally different, ganap na iiba sa lumang tipan. Maaari maisip natin yon. Ngunit, ang Hebrew word po na ginamit sa verse na ito ay hindi patungkol sa bagay na totally new or totally different. Sa halip, ito ay nangangahulugang renewal, renovation, rebuilding, or refreshing. Yun po yung Hebrew word na ginamit dito. Ibig sabihin po, sa madaling salita, hindi nangako ang Diyos ng ganap na iba na tipan. Ulitin ko po, hindi nangako ng ganap na iba o ganap na bagong tipan ang Diyos. Hindi po yun totally new. No? Nagigasa po yun? Now, maaari din nating maisip na wala namang kaibahan ng lumang tipan sa bagong tipan. Although hindi siya totally new, pero mali pong sabihin na hindi din siya iba sa lumang tipan. No? Medyo wordplay tayo ngayon. Ito po, sa katunayan, sa propesiya ni Jeremiah ay pinakita niya kung paano magiging bago or paano ito magiging iba sa lumang tipan. Pinakita po ito ni Jeremiah. Now, tingnan natin yung verse 32. Sabi na verse 32, hindi ito pala. Sabi sa verse 32, hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Diba?
Hindi ito katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. So you see, Jeremiah is clearly saying na iba. Not Jeremiah, but our Lord. No? Ang Panginoon, ang Diyos ang nagsabi na hindi ito katulad ng tipan na ginawa niya. So you see, it's different. Now, meron itong apat na pagkakaiba. Una, ang bagong tipan ay hindi mapapako. Ang pangakong ito, hindi mapapako to. Or, in other words, ang bagong tipan ay hindi masisira. Yun yung unang pagkakaiba niya. It cannot be broken. Na kung babalikan natin muli sa verse 32, sabi ng Panginoon dyan sa verse 32 doon sa banda sa huli, ang aking tipan na kanilang sinira. You see? Ang bagong tipan na kanilang sinira. Now, sa bawat generation po, from generation to generation, ang mga Israelita ay tahasang hindi tumupad sa kautusan na ibinigay sa pamagitan ni Moises na nagdulot upang sila ay parusahan at mga ibang bansa. Alam nyo ang reason bakit sila nasa exile? Dahil nga, patuloy nilang sinisira at hindi tinutupad yung covenant. Yun yung reason. Ngunit, ang ipinangakong bagong tipan ay naiiba dahil ito ay hindi maisisira. So that's the first one. Ngayon, paano ito mangyayari? Paanong hindi masisira ito? Ang sagot po ay yung pangalawang pagkakaiba ng bagong tipan. Ano yung pangalawang kaibahan nito? Dito may mangyayari na lubos na pagbabago sa mga tao ng Diyos. That's the second difference. May lubos na pagbabago sa mga tao ng Diyos. Tungo sa pagiging tapat ng mga lingkod. Now, gaya po ng sabi sa verse 33, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. Sa halip po na tanggalin ng Diyos ang kautusan, pinangako ng Diyos na babaguhin niya ang kanyang mga tao. Upang sila ay sumunod ng buong puso sa kanyang mga utos. Yun yung promise niya. Pero dapat po ninyong maunawaan, no? Na ang pagbabagong ito ng gawa ng Diyos ay hindi po bagay na hindi pa nangyari dati. Take note, in the Old Testament, yung mga mananampalataya po, sila po ay binuhay muli. Hindi po naiiba yan sa atin. Nangyari na po itong pagbabagong ito. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba ng bagong tipan, no? Kasi somehow parang same lang, may pagbabagong lubos or pagbubuhay muli na mangyayari. That's the second point. Now, ang kaibahan nito sa lumang tipan ay makikita natin sa pangatlong pagkakaiba ng bagong tipan. At ano yon? Ang pagbabago dito sa bagong tipan ay para sa lahat ng kasama sa tipan na ito. Yun yung pangatlong kaibahan niya. Yung pagbabago or yung renewal, no, yung pagbabago or pagbubuhay muli ay para na po sa lahat ng kasama sa tipan. Sinabi po sa verse 34, hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa dakila. Tunay po, no, dati sa Old Covenant, maraming mga Israelita ang nakakilala sa Diyos. But make no mistake, masigit po sa kanila ang hindi nakakilala sa Kanya. Kung akala nyo lahat ng mga Hudyo in the Old Covenant, kilala nila ng Diyos, hindi. Mas marami ang hindi nakakilala sa Kanya. To the point na ang bayan ng Israel as a whole ay sinira ang tipan na binigay sa pamagitan ni Moises. Now, hindi ko po ibig sabihin na maraming hindi nakakilala, hindi nila alam ang Diyos. Alam nila. Ang ibig ko pong sabihin na hindi nila kilala ay hindi sila nagpapasakop at hindi sila sumusunod dito. Sa kabaliktaran naman,
ang bagong tipan or sa bagong tipan, lahat ng kasama sa tipan, mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila ay magkakaroon ng pagbabago or nakakapagligtas na pagkilala sa Diyos. Lahat ng kasama sa New Covenant. At ano ang magiging resulta nito? Yun yung ikaapat na kaibahan ng bagong tipan. Ano yung ikaapat na kaibahan? Ang lahat ng kasalanan ng mga tao ng Diyos o yung mga tao na kasama sa tipan ay ganap na patatawarin. Di ba sa Old Covenant, sino yung chosen people of God? Israel. Pero hindi lahat doon ligtas. Tama? But here in the New Covenant, yung covenant people ng Diyos, ibig sabihin yung lahat ng kasama sa covenant na ito, lahat yun ligtas. Yun ang kaibahan nun. Di ba? Gaya nga ng sabi sa verse 34, patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan na hindi ko na alalahanin pa. Sa lumang tipan po, yung yearly na pag-aalay nila ng hayop, nagbibigay lamang yun ng temporary na lunas mula sa paghuhukom ng Diyos dahil sa mga kasalanan. Temporary lang, di ba? Ngunit dito sa bagong tipan, merong permanent eternal forgiveness para sa mga kasalanan. At yon ay para sa lahat ng kasama sa covenant na ito. Yun yung tinatawag na the true Israel of God. Lahat doon ligtas. Sa makatuwid po, ang apat na kaibahan ng bagong tipan sa lumang tipan ay una, ito ay hindi masisira. Pangalawa, mangyayari dito ang lubos na pagbabago ng mga tao ng Diyos. Pangatlo, ang pagbabagong ito ay para sa lahat ng kasama sa tipan. At pangapat, may ganap na kapatawaran. Yun yung kaibahan ng bagong tipan mula sa lumang tipan. Ngayon ang tanong, dumating na ba ang bagong tipan? Well, gaya nga po ng sinabi ko kanina, ito yung mensahe sa atin. Ito yung mensahe ng tagpong ito, yung Acts 19. Ang bagong tipan ay ganap ng pinagtibay. Dumating na po, natupad na at nagsimula na ang bagong tipan. Kailan? December 25? Now, tingnan natin sa Luke 22, verse 20. Okay lang po, wag nyo nang tingnan. Basahin ko na lang po sa inyo. Sabi ng Panginoong Yesus, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Have you ever wondered, no, pag binabasa natin yung verse na yun, bakit yun yung sinasabi ng Diyos? Bakit merong salitang bagong tipan? Now, ibig sabihin po, sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus, sinimulan na ang bagong tipan. Doon nagsimula ang bagong tipan. In the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Now, sa tipang ito, sa covenant na ito, napakahalaga po ng iglesia. Bakit? Dahil ito ay nasa pinakasentro ng gawain ni Kristo. Ang dakilang hiwaga ng Ebanghelyo ay ito. Iniwan ng anak ng Diyos ang kanyang Ama sa langit upang akuin para sa kanya ang isang di karapat-dapat na kasintahang babae dito sa lupa. Naririnig niyo po yun? Ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa kanya. Sa makatuwid po, ang iglesia ay hindi lamang kasama sa plano ng Diyos para sa pagliligtas. Sa halip, ito ay nasa mismong puso ng kanyang gawaing pagliligtas. Now, bakit ko po biglang sinali yung iglesia? Bakit biglang sumulpot yung iglesia? Dahil isa po sa mga propeta na naghayag din ng patungkol sa bagong tipan ay ang propetang Ezekiel. At alam niyo anong sabi ni Propeta Ezekiel in chapter 36, verse 26 to 27? Babasahin ko na lang po para sa inyo. Listen carefully. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo
at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So ano to? Ito po ay tumutukoy sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Ito po, anong kahalaga nito sa bagong tipan? Ito ang palatandaan na ang bagong tipan ay nagsimula na nga. Ito yung sign. The Lord Jesus Christ started the new covenant. Pero ang pagbubuhos sa Espiritu, ang public and formal declaration na ang bagong tipan ay nandito na. Yun ang kahalagahan ng pagbuhos ng banal na Espiritu. Ngayon, ang tanong, nangyari na ba ito? Nangyari na? Nangyari na? Nangyari na yung pagbuhos ng Espiritu Santo? Yes. Kailan? Nung araw ng Pentecostes sa Acts chapter 2. Sa mga katuwid po, ang bagong tipan ay pinagtibay sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, ngunit ang bagong tipan ay hayagang itinatag at hayagang ipinahayag sa araw ng Pentecostes sa pamagitan ng pagbubuhos ng banal na Espiritu. Para mas madali niyong maunawaan, di ba pag election day, alam niyo na kung sinong panalo? Ay, si Bongbong Marcos ang panalo. Tama? Tama? Kasi nakita niyo yung tally of votes eh. Alam na natin. Parang ganun din yon sa Panginoong Yesus. Nung namatay siya, nabuhay siya, ibagong tipan na. Pero, may formal declaration at inauguration ng president, di ba? Hindi yan agad-agad. Di ba? Ilang buwan pa nga bago siya mag-formal declaration. Ganon din ang nangyari sa bagong tipan. May mga ilang araw or linggo pa ang lumipas bago yung formal declaration. At yung formal declaration nangyari doon sa Acts chapter 2. Malinaw. Para tayo Sabbath school. Okay. At ang pagbuhos ng Espiritu Santo ay hayagang pinakita. Again, ang pagbuhos ng Espiritu Santo, hindi mo yan makikita. Espiritu yun eh. Kaya lang, yung pagbuhos ng Espiritu Santo, hayagang pinakita yon. Paano pinakita? Sa pamagitan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Yun, again, ang speaking of tongues ay visible manifestation na dumating at bumuhos ang Espiritu Santo. At sa buong Acts, meron lamang 4 na beses na ito ay nangyari. 4 na beses lang nangyari na hayagang pinakita ang pagbuhos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, 4 na beses lang nagkaroon ng speaking in tongues. Nakikita niyo yun? May 4 lang na event. Hindi po sa bawat may manampalataya, nangingisay na siya na, buragidi. Well, that's not speaking in tongues. Ang speaking in tongues kani akong ginabuhat karon. Actually, dili. Kay kabalo man ko aning lingwahe. So, dili ni speaking in tongues. Sabot mo? Dili ni speaking in tongues. Kay kabalo man ko aning Pero kung makastorya kog Chinese, di ba? Naintindihan nyo? Hindi, di ba? Kung kayo, makakapagsalita kayo ng sinasabi ko, kahit hindi nyo inaral, yun yung speaking in tongues. Naintindihan nyo? Now, 4 na hindi, again, yung hayagang pagpapakita ng pagbuhos ng Espiritu Santo, hindi siya nangyari sa bawat may nanampalataya, nagkaganon sila. Hindi. 4 lang na beses. Na bakit ko to binibigyan ng pansin? Kasi, yung pagbuhos ng Espiritu na nag-speaking in tongues, hindi ito normative. Ibig sabihin, hindi ito mangyayari sa lahat. Kasi hindi siya normative. Again, natandaan niyo yung normative? Bagkus, meron lang itong specific na purpose. May natatanging layunin ito. Now, makikita natin ang layunin na ito kapag tiningnan natin yung 4 na tagpo. And we have to know, ano ba yung layunin? Bakit merong 4 na cases na pinakita talaga ang pagbuhos ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pagsasalita ng wika? Ano yung 4 na yon? Kailan nangyari yon? Una,
Ito ay nangyari sa mga Hudyo sa Jerusalem, sa chapter 2 pa rin. Yun nga, yung una, yung pagbuhos. Di ba? Sa Jerusalem nangyari yon. Pangalawa, kailan nangyari yung pangalawa? Sa mga Samaritano. Tandaan nyo, sino yung mga Samaritans? Ang mga Samaritano po, mga half-Jews yan. Mga hybrid yan sila. Half-Jews and half-Gentiles. Sino yung Samaritans? At diba nga, kung matatanda ninyo, galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritans. Kasi nga, ano sila, kumbaga parang mga rebelde sila. Mga Hudyo kayo, tapos nakipag-ano kayo sa mga Hentil. Kasi nga, di ba, bawal. Hindi dapat na ang Hudyo ay makisalamuha sa mga Hentil. Pero sila, mga Hudyo sila, pero nakipag-asawa pa, may mga anak pa. So, yun yung mga Samaritano. At doon nangyari yung pangalawang pagbuhos ng Espiritu Santo na nagpapakita na hindi lang Hudyo ang kasama sa tipan. Ito rin silang mga Samaritans. Gets nyo na? Pangatlo. Kailan yung pangatlo nangyari? Chapter 8. Ay, joke. Joke. Sorry. Yung second sa chapter 8. Pangatlo, sa mga Hentil. Kay Cornelius. Tanda yung story ni Cornelius? Nangyari ito sa chapter 10. Now, anong pinapakita sa kala Cornelius? Pinakita dito sa pangatlo na tagpo na ang banal na espiritu ay dumating din sa mga Hentil. Ibig sabihin, itong mga Hentil ay kasama din sa bagong tipan. Pangapat. Ano yung pangapat? Dito, sa chapter 19. Ito yung pangapat na nangyari. At sino ito? Dito nangyari sa mga Old Covenant believers. Ito yung grupo naman dito sa ikaapat. Old Covenant believers. Kung papansinin niyo po, ang apat na tagpo ng pagbubuhos ng Espiritu ay nangyari sa apat na iba't ibang grupo. Kita niyo yan? Nangyari sa apat na iba't ibang grupo. Mga Hudyo, Samaritano, mga Hentil, at mga Old Covenant believers. At ano ang kahalagahan nito? Anong kahalagahan? Bakit nangyari yun sa apat na grupo? Ipinapakita nito na mayroon na ngayong iisang bayan ng bagong tipan. That's the purpose. Bakit nangyari yun sa apat na grupo? To show to us na may iisa lang bayan. Merong true Israel sa bagong tipan na pinag-isa kay Kristo at tinatakan, sinelyuhan ng Espiritu Santo. Sa makatuwid po, ang bagong tipan na hayagang itinatag na nagsimula sa araw ng Pentecostes ay nagtatapos na dito sa tagpong ito in Acts chapter 19. Ibig sabihin ko po, yung inauguration ng New Covenant ay completely natapos na. Ang haba ng inauguration, lang taon, no? Dito sa tagpong ito. Bakit? Dahil na kompleto ng maitawid ang lahat ng grupo mula sa lumang tipan tungo sa bagong tipan. Diba? Tinransfer na sila. Diba? Ganon din sa government, diba? May ano talaga, yung iba nga tinatanggal pa yun. Kasi bagong administrasyon na. Nakita niyo po 'yon? Ngayon, lahat ng grupo, lahat ng na-transfer na, kompleto na ang inauguration. Kaya kung babalikan natin ang tanong kanina, bakit ang 12 lalaki na ito? Nandyan yan sa verse 7. Balik na tayo sa Acts 19, no? 12, 12 yan sila. Yun, kung babalikan ng tanong kanina, bakit yung 12 ay binautismuhan at malinaw na sinalaysay na natanggap nilang Espiritu Santo? Dahil nga sabi sa verse 6, nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. No? So bakit? Again, bakit iyon nangyari sa kanila? Ang sagot ay dahil nananatili pa sila sa lumang tipan. Yun ang dahilan. At pinakita dito na kailangan nilang makatawid sa bagong tipan. Dahil nga ito ay ganap na pinagtibay na.
New covenant na kasi ngayon. Hindi ka na pwede na nasa old covenant ka lang. Parang ganun po, sa simple words. So sa makatuwid, ito ay hindi nagtuturo ng second work. Ito ay hindi nagtuturo ng second blessing. Hindi yun ang tinuturo nito. No, na kailangan makita sa iyo na natanggap mong banal na espiritu para mapatunayan na ikaw ay talagang ligtas. Hindi. Hindi yun ang tinuturo nito. Ang kaibahan po ni Apollos sa kanila, balik tayo kay Apollos. Kasi nga si Apollos, sabi niya, ang alam niya lang, bautismo ni Juan. That's in the old covenant. Di ba? Pero bakit hindi siya binautismohan? Ang kaibahan ni Apollos sa kanila, bagaman ang alam ni Apollos ay bautismo ni Juan, pero nasa bagong tipanan si Apollos. Bakit? Alam niya na si Jesus. Kilala niya na ang Messiah. Tinanggap niya na ang Messiah. Hindi lang tinanggap, itinuro niya pa ng wasto. Di ba? Kilala niya na eh. No? Ngunit sa tagpong ito, sila ay nananatili pa rin sa pangako ng pagdating ng Messiah. Yun yung kaibahan nila. At ito ay hindi sapat. Now, listen to this carefully. Medyo delikado to na sasabihin ko. Hindi na sapat para maligtas ang isang tao na nananatili sa lumang tipan. Dahil ang pagsasakatuparan ng pangako ay dumating na. Naririnig niyo po yun? Hindi na sapat. Kung isang tao man nananampalataya siya na merong Mesayang darating, pero dumating na, hindi na sapat yun. Kaya mahalagang maunawaan natin na bago ang pagkabuhay ni Kristo, bago mangyari yon, ang pananampalataya sa pangako ay pananampalatayang nakakapagligtas. Okay yon. Bago ha, bago mabuhay muli si Kristo. Okay pa yon. Kaya lang, ngayon, pagkatapos na ipinahayag at maipakita na si Kristo, ang pananampalatayang tinatanggihan si Kristo ay hindi na makapagliligtas. Kahit nananampalataya ka na may darating na Messiah, pero hindi ka nananampalataya kay Kristo, that cannot save you. Bakit? Dahil naipakita na nga kung sino ang Kristo. Kaya ngayon, pagkatapos na may pangaral ang Ebanghelyo at malinaw nang maipakita si Kristo, walang sino man ang maliligtas sa malabong pananampalataya sa pangako. Or kahit na sasabihin ng isang tao, mabait talaga ang Diyos. Siya talaga ang Diyos. Pero kung hindi siya nananampalataya kay Kristo, that cannot save him. Yun ang dapat maging malinaw sa atin. Dahil ngayon, para maligtas, kailangang magsisi at magtiwala kay Hesukristo na napahayag na. Ang pagtanggi kay Kristo ngayon ay hindi na dahil sa kamangmangan. Okay? Tandaan nyo, ang pagtanggi kay Kristo ngayon ay hindi na dahil sa kamangmangan, but ito ay dahil sa hindi pananampalataya. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay naligtas dahil sa darating na Kristo. Narinig niyo yan? Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay naligtas dahil sa darating na Kristo. Ang mga mananampalataya sa bagong tipan ay naliligtas dahil sa Kristo na dumating na. Hindi yung Kristo na darating pa lang. No! Yun yung difference nun. Kaya yung mga nasa bagong lumang tipan, kailangan nila makatawid sa bagong tipan. Walang sino man ang naliligtas sa pagtigil sa kalagitnaan. At yun yung situation nitong mga alagad sa Acts 19. Ngunit dapat din natin maunawaan na itong tagpo na ito ay hindi tungkol sa pagkawala ng kaligtasan. Hindi yun ang pinupunto dito. Ito ay patungkol sa pagtawid sa huling hakbang patungo sa bagong tipan. Yun yung point nito. Ang mga alagad sa Acts 19 ay nasa pintuan na ng katuparan. Hindi sinabi ni Pablo na naliligaw sila. Hindi yun ang sinabi ni Pablo sa kanila. Ngunit tiniyak ni Pablo na hindi sila manatiling nasa labas ng malinaw ng ipinahayag na Kristo. Dahil ang bagong tipan ay ganap ng pinagtibay. Now, sa pagtatapos, itinuturo sa atin ng katotohanan ito na huwag manatili
sa hindi lubos na kaalaman. Diba? Huwag kayong magstay sa partial knowledge. At ang tinuturo din ito na ang ebanghelyo ay dapat nakasentro kay Kristo na ganap ng naipahayag. Hindi yung darating pa lang na Kristo. Hindi yun gospel. But the gospel is nakasentro kay Kristo na ganap ng naipahayag. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng patuloy na pag-aaral at pag-unawa sa buong kapasyahan ng Diyos. Nakita niyo yan? Huwag natin itong baliwalain dahil hindi lang ito tumutulong sa atin upang tamang maipahayag ang katotohanan, kundi nag-iingat din ito sa atin mula sa mga maling katuruan. Kaya ang hamon sa bawat isa, sinisikap mo bang unawain ang mga hindi malilinaw o mahihirap na mga talata ng Biblia? Nakikita mo ba ang kahalagahan ng pag-intindi ng mga iyon para sa mas malinaw at wastong pagpapahayag ng pagliligtas ng Panginoong Hesus? Mga kapatid, ito po ang salita ng Panginoon. Tayo ay tumugon ng naayon sa kanyang kalooban. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa pagbibigay linaw sa talatang ito. Salamat, Panginoon, dahil ipinahayag mo sa amin na tunay na pinagtibay mo ng bagong tipan. At maraming salamat dahil muli nakita namin ang kagandahan ng bagong tipan na ito. Ito hindi masisira. Ito ay may tunay na pagbabago. At ang pagbabagong ito ay para sa lahat ng mga kasama sa tipan na ito. Walang maiiwan. At dahil doon, lahat ay may kapatawaran, may kaligtasan. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat sa amin at pagbibigay ng kalakasan at naway mag-udyok ito sa amin na patuloy na alamin at aralin ang iyong buong kapasyahan. Hindi upang maging matalino lang or maalam, bagkus magamit ito sa wastong pangangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wasto na may puso na magpapahayag ng iyong ebanghelyo at may pagtanggol ito mula sa mga sumasalungat at upang maipakita sa bawat pahina na ang Kristo ay si Jesus dahil may tama na kaming paraan at kaunawaan sa pag-interpret po ng iyong salita. Naway ang bawat isa sa amin ay patuloy na aralin ng iyong salita, mamuhay ayon dito, sumunod ayon dito, para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.